Hi, good day. Our subject for today is PRE07, Accounting for Business Combination Acquisition. Okay, so yung topic natin, para mas maunawaan natin, magkaroon lang muna tayo ng familiarization with what is a business combination. So, ipapakita ko sa inyo ngayon ang financial statements ng San Miguel Corporation. Okay. So, San Miguel Corporation and subsidiaries. Mapapansin natin dyan na ako, itong si San Miguel Corporation ay may subsidiaries. San Miguel Corporation and subsidiaries. So, meaning, pag nakita natin ang financial statement ng isang corporation ay may naka-include na subsidiaries, it is a parent. It is a parent corporation. So, ang parent corporation, para mas makita pa natin, ganito yan. So, punta tayo sa page 358. Okay. So, itong financial statements na meron tayo ng San Miguel Corporation ay available sa Edge portal ng PSE at pwede rin yung ma-download or kung sino man yung nag-submit sa akin ng San Miguel Corporation. So, itong San Miguel Corporation is under the San Miguel another corporation, Top Frontier Investment Holdings Incorporated. A holding corporation is a corporation kung saan ang ginagawa lang nila is to own shares. Wala silang particular transactions. So ngayon, ang San Miguel Corporation, ayan siya. Meron siyang food, beverage, packaging, energy, fuel, mining, infrastructure. Ayan, infrastructure. Okay? Ayan. Meron siya iba't ibang company. So, punta tayo sa food and beverages. So, yung food and beverages, i-zoom natin. Ayan. Under the food and beverage portion, andyan yung San Miguel Foods and subsidiaries. So, meaning, may mga companies pa rin, may mga corporation pa rin siya under that particular company. Pero under niyan, yung San Miguel Food and Beverage Incorporated. So, under the San Miguel Food and Beverage Incorporated, may mga subsidiary pa siya dyan. San Miguel Food, San Miguel Mills, Magnolia. So, yun yung So, yan yung kanyang mga subsidiaries. So, yan, hiwa-hiwalay na corporation yan. Pero, paano ba through stock acquisition? So, kaya mahalaga yung ating business combination. Baka pagdating ng araw sa San Miguel Corporation kayo magtrabaho. So, paano i-consolidate lahat ng corporation na yan into one corporation, into one financial statements. Though may kanya-kanya silang financial statements, pero for the purpose of presentation, as subsidiaries, the parent, and the subsidiaries are considered single economic entity, i-consolidate natin yan. So, bago tayo mag-consolidate, tingnan muna natin yung sa portion ng acquisition. Paano ba na-acquire ang isang corporation? So, punta tayo sa discussion. Balik tayo sa ating PowerPoint. Okay. So, paano ba? Andyan yung acquirer natin. Si acquirer
Sabihin natin, ang ating pangalan ng ating acquirer ay si Ikay Akin Corporation. Meron siyang assets, liabilities, and yung remaining, yung net worth, or the equity portion. Ayan, nasa isang entity yan. Tapos, andyan din si acquiree. Si Acquiree Corporation, pangalanan natin. Ako'y sa U Corporation. May assets siya, liabilities, and equity. Okay, ito naman yung kanyang area. So, paano ma-acquire itong si Ako'y sa U Corporation? Ma-acquire si Ako'y sa U Corporation, yung ating Acquiree Corporation, ni acquirer, ni Ikay Akin Corporation. Paano? So, yung unang way para ma-acquire siya is to acquire the acquiree's assets and liabilities. Ganyan. So, paano ang entry in the books of the acquirer? So, ano yung natanggap mo? Meron tayong assets. Andiyan yung assets niya. At book value, syempre. Yung identifiable assets other than goodwill. Then, at pair value. Sa case na to, so debit identifiable assets, credit. So, magkano yung identifiable assets natin? So, 1.6 ang pair value. Kaso, out of that pair value, okay, so, try natin gawa ng entries. Yung ating book value ng ating assets, asset ni acquiree is 1.8 million. Yung fair value nun is 1.6 million, including the corresponding goodwill. So, 1.8, yung book value, na may kasamang book value na goodwill is 100,000. Ang fair value ng lahat ng assets niya ay 1.6 million, including goodwill na 20,000. Kaya, magkano lang talaga yung value ng assets ni acquiree? It is 1.6 minus 20,000 is 1,580,000. Eh magkano yung net worth nung corporation na yan? Or yung total assets less liabilities. Less 400,000, so 1,180,000. So paano yung entries niya? Ganito. So, magkano yung assets excluding goodwill, yung fair value niya? 1,580,000. 1.6 minus 20,000. Tapos, to acquire that particular corporation, inassume yung liability. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, instead na si acquirer pa ang magabayad, utang na yon ni acquirer corporation. So, yung liabilities niya worth 400,000. So, in net, ang na-receive talaga nating value or ang nabiling value ni acquirer is 1,180,000. 1,180,000. Sabihin natin, para ma-acquire itong si acquiree corporation, nagbayad ng cash or kahit anong consideration. Pwedeng cash, pwedeng non-cash asset, pwedeng liability, nag-issue ng bonds, or pwedeng equity. So, kung consideration niya yung asset, credit yung particular asset. Kung yung liability, anong particular liability? Halimbawa, bonds payable. Pero kung equity naman, di ang credit, shares of stock, share premium. Ganun naman kapag equity ang ginamit to acquire those particular
assets. So, sabihin natin ay cash. Para simple lang yung transaction natin. So, sabihin natin yung cash na na-receive natin ay yung cash na binayad ni acquirer ay 1.5 million. So, yung actual value ng mga assets less liabilities ni acquiree is 1,180,000. Pero bakit sobra yung ibinayad? Bakit sobra yung ibinayad ni acquirer corporation? Kasi pwedeng hindi lang talaga yung value nung company ni acquiree. Instead, nakapag-create na siya ng magandang reputation. Kasi halimbawa, sa Jollibee, chicken lang naman din yun eh. Tsaka burger. Pero bakit hindi ka na lang bumili sa yung burger sa labas? Mas mura pa. Kasi nga, pag sinabing Jollibee, pupuntahan ka na talaga ng tao, hindi mo na kailangang i-advertise pa. So, yung na-create niyang prestige, yung na-create niyang reputation, yun yung goodwill. Kasama yun sa binili natin dun sa acquiree company. So, ibig sabihin, si Akoy sa U Corporation ay totally binili na natin lahat ng properties niya at kung ano man yung ginagamit niyang name, pwedeng gamitin natin or pwede rin siyang ma-dissolve kung merger or kung consolidation. Kaya, magkano yung goodwill? Magkano yung binayad natin for goodwill? So, ang binayad natin is 1.5 million. Ang na-acquire natin na net assets ay 1,180. So, meaning, nagbayad tayo for goodwill ng 320,000. So, ganun lang. Kung ang in-acquire natin ay yung assets, tandaan nyo ha, yung assets ni acquiree. So, paano naman kung halimbawa, instead na nagbayad tayo ng additional payment for the net asset of the acquiree, mas mababa. Mas mababa. So, paano iyon? So, bago natin yung i-discuss, ang mangyayari kay acquiree, kung hindi naman gagamitin ni acquirer corporation yung pangalan ng business na to, or ano yung mangyayari dun sa wala na siyang assets na pupunta na dito kay acquirer. Ang gagawin naman sa na-receive ni acquiree, dun sa pera, kung non-cash yung na-receive niya, ibebenta niya yon, tapos i-distribute niya sa kanyang equity holders, dun sa kanyang mga stockholders. So ngayon, yung assets mo, yung assets na binenta ni acquiree, i-credit niya yung labels naka-debit. Any differences will go to gains or loss. Then, any proceeds or any assets remain, mga natira, ibabalik kay yung equity na lang siya. Cash at equity na lang. So, yung cash na na-receive ni acquiree, didistribute niya kay equity. So, ngayon, pag na-distribute na kay equity, madidissolve na yung corporation. So, wala na yan. Mawala na yung corporation. At yung mga properties ni acquiree, mapapasama na dun sa assets, liabilities ni acquirer. Yung assets, mapapasama dito. Yung liabilities in-assume, mapapunta dito. Yung goodwill, mapapunta sa assets. Gain, di yun ay sa financial performance, makakasama siya dito. So, ganun yung process. Pero what if, nga, gaya nung kanina, ay less than yung ibabayad? So, ganito yung process. Balik natin siya. Na-acquire ni acquirer yung assets and liabilities for certain condition, or pwedeng nag-issue siya binayaran niya ng asset, pwedeng nag-issue siya ng obligation,
bonds or other payables or equity, same entries pa rin tayo, ganyan pa rin yung pro forma sa business acquisition. So, andyan pa rin yung identifiable assets natin. Sabihin natin 1,580 pa rin. Ang na-assume na liabilities 400,000. Kaso, ang napabayad lang is 1 million. 1,180 yung na-receive natin na net assets. Pero ang consideration lang natin, pwedeng asset, liabilities, or equity ang ginamit natin, 1 million lang yung total consideration. So, hindi consideration yung account title na gagamitin ha. Depende. Depende dun sa consideration. Kung asset, asset. Kung liabilities, yung particular liability. Kung equity, share capital, share premium. So, sa case na yan, instead na goodwill, wala tayong binayang goodwill. Kumbaga, yung business lang talaga yung in-acquire natin. Wala namang difference kung i-acquire natin na ibang company or yung katulad na company, tulad lang, kumbaga walang prestige. Halimbawa, mga quarry, may nakakaalaala ba sa inyo ng sikat na pangalan ng quarry o kaya ay yung sa manufacturing company, wala naman, di ba? So, ibig sabihin, kadalasan kung walang ganong na-create yung company na ito, walang difference kung ibang company yung bilhin natin. Ganito kasi sa business combination eh. Hindi na usapan dito bumili ng merchandise or inventory. Ang usapan na dito, mamili ng kumpanya. Ganun na. So, ngayon, pag lesser yung binasayad natin, magkakaroon tayo ng gain on bargain purchase. Bakit nagkakaroon ng mga gain on bargain purchase? Halimbawa, hindi gano'n kaganda yung management o kaya ay may ibang weakness yung bibili natin corporation at yung weakness na yon tayo naman ay good dun, kaya nga perfect combination eh. Good tayo dun sa weakness nila, in-acquire natin, means mas ma-manage natin yun. Kaso, either halimbawa yung company na yun ay magsasara na lang, pero instead na magsara siya, tayo na yung mag-a-acquire. Pwedeng i-bargain yung price. So, yun, magkakaroon tayo ng gain doon. So, ganyan yung case. So, ganun lang. Kapag yung assets ni acquiree, yung binili natin, ganyan yung case. Okay? Reminder lang ha, wala tayong account title na identifiable assets tsaka liabilities assumed. Ang entry nyo dyan, kung ano talaga yung identifiable asset. For example, cash, inventory, receivable, ilan line item nyo yun. Iisa-isahin nyo yun. Hindi nyo sasama-samahin ganyan. So, sinama-sama ko lang yan for the purpose na madali tayong makapag-journal entries. Halimbawa, yung mga PPE, di ba meron yung accumulated? So, debit mo yung book value, credit. Wala palang ganun dito. Wala siyang contra asset kasi acquisition pa lang. Sorry. Okay. So, paano naman, instead na i-acquire yung assets and liabilities para magamit mo yon in your own operation or para makapag-create ng panibagong business, in-acquire mo yung assets and liabilities. Halimbawa niyan, magbigay tayo ng example. Halimbawa ay restaurant. Binili natin lahat ng assets niya. Andyan yung mga equipment, cooking equipment, yung building, at lahat-lahat ng assets. So, ibig sabihin, ikaw na yung mag-operate ng business na yon. So, meron kang restaurant. Kaso, mag-operate siya under your name or under the acquirer's name. Mawawala na si Akoy sa you corporation. Pero, kung yan naman, instead na i-acquire mo yung assets and liabilities niya, gusto mo lang i-control si acquiree, instead, magiging mo siyang subsidiary, tapos ikaw, parent corporation. Yung possession ng mga properties niya, sa kanya siya pa rin
mag-ooperate siya under the name of Akoy Sayo Corporation. Instead na bilhin mo yung assets and liabilities ulit-ulit, no? Yung equity ang ni-acquire mo. Ibig sabihin, si acquirer corporation ay magiging stockholder ng acquiree corporation. Pero tatandaan nyo ha, dapat yung stock acquisition majority. Dun sa intermediate accounting, pag nag-invest ka sa stocks, investment in stocks, no? Or investment in equity securities, pwedeng fair value method, fair value through profit or loss method, fair value through other comprehensive income. Pero kapag nagkaroon ka na ng significant influence, so yung ginagamit natin kadalasan yung 20%, more than 20%, meron ka ng significant influence. Pero kapag more than 50% ka na dyan, ibig sabihin nun, ikaw na, ang ganito lang kasi yung principle niyan, ikaw na yung may control kay acquiree corporation. So kung ikaw na yung may control, so the word is control, may control ka na kay acquiree corporation, generally, meron kang 50% kasi yung 50% stockholders mo, ikaw yung pwede mag-appoint ng mga board of directors sa isang corporation. So, si board of directors, sila yung policy making body. So, kung ano naman kung 50% ang iyong holdings, 50% yung holdings mo, ibig sabihin, kung ano yung decision mo, or yung decision ng corporation mo, or nung board of directors na ina-assign mo to represent you, yun na yung mangyayari sa business ni acquiree. So meaning, yung control, yung decision-making process, mapupunta na sa iyo. Kaya ibig sabihin nun, kung control mo na siya, subsidiary mo na siya, parent ka na. At kahit nag-ooperate si acquiree, yung ating subsidiary, ng hiwalay legally as a separate entity, pero ang treatment sa iyo ay single economic entity. Kasi halimbawa may sale transaction ka sa kanya, treated mo siya na ikaw din yun sa'yo din naman yan So, hindi mo pwedeng pagkakitaan yung sarili mo, kumbaga, kung 100% subsidiary yan. So, kung may tinatawag tayong wholly owned subsidiary, under wholly owned subsidiary, meaning, lahat ng equity mo, or equity holdings ni acquired company ay sa'yo na. Pero kung more than 50% pero hindi naman 100%, magkakaroon pa ng non-controlling interest. So, dun sa non-controlling interest, dati, dun sa Code of Good Governance, sa pag-aralan natin, yung independent stockholders. Independent directors. So, yung independent directors, sila yung mag-protect dun sa non-controlling interest. Andito siya. Halimbawa, hindi to 100%, may natira dito, may non-controlling interest. So, paano ang dyan? Paano ang record? So, ang record natin, instead na ma-acquire mo, may na-acquire ka ba na assets? Wala naman, kasi kay Akoy Sayo Corporation pa rin yan. Yung labels ba, in-assume, hindi rin naman. So, instead, nag-invest ka. Kanina, bumili ka ng assets, in-assume mo yung liabilities. Ngayon, instead na bumili ka ng assets and liabilities for a already established business, para makontrol siya, ang ginawa mo na lang, binili mo yung majority shareholdings ng corporation. In case na dun sa malalaking corporation listed sa PSE,
may hindi ka pwedeng basta bumili or gusto mong bumili in the public, magkakaroon ka ng tender offer. So, pag i-review nyo yung sa Edge Portal, sa tender offer, mag-a-acquire ka dyan through sa public at a certain amount. May tender offer. Ganon. Pag dun sa mga malalaking corporation, ganun yung setup para ma-acquire. Kaya halimbawa, yung isang corporation ay ang majority stockholders ay certain individual, biglang na-acquire ng ibang individual through purchase of stocks yun. Pero tatandaan nyo, yung stocks na yun ay common shares or voting shares. Kasi yung voting shares, ang tatandaan natin dyan, subsidiary siya kung may control. Kasi kung walang control, hindi siya subsidiary. Dapat control mo yung decision-making process ng corporation through acquisition of voting shares. Normally, common shares. Okay? So, 50% or more. So, instead na asset and liabilities yung nakuha natin, ang ginawa natin dyan, in other words, nag-invest tayo into stocks. It had happened na nag-invest tayo not for dividends, not to have significant influence, but to have control to that particular corporation. Okay? So, anong entry? So, debit, investment in subsidiaries. Magkano yung consideration? Pwedeng asset, so credit asset. Halimbawa, cash, di cash. Kung PPE, example, land. Land yung ilalagay natin dyan. Kung liabilities naman, through bonds, bonds. Kung equity, share capital, share premium. Okay, so sa ganyang case, may separate financial statement si acquirer corporation. Lalabas yung investment in subsidiaries. Isang line item lang yan. Tapos, si acquiree, ako sa U Corporation, may separate financial statements din siya. May assets, liabilities, and equity. So, sa ganyang case, may kanya-kanya. So, sa financial statement ni acquirer, ni acquirer, may assets siya, liabilities. At dun sa assets niya, makikita na yung investment in subsidiaries. Ngayon, ang mangyayari, si acquirer at si acquiree, i-consolidate siya. So, sa consolidation process, magkakaroon tayo ng consolidation entries. So, ang pangalan na ng financial statement natin na consolidated, di ba yung kanina sa San Miguel? Di ba si San Miguel Corporation, may separate financial statement yan. May separate corporation yan. May sarili siyang financial statements. Tapos ang makikita lang dun sa kanyang financial statements ay investment in subsidiaries. Kasi ang binili niya, shares. Hindi naman assets. Kaso, pag kinonsolidate na yan, nakalagay na and subsidiaries. Consolidated na yan. Ayan, consolidated. So, meaning, pag sasama-samahin, isasama na yung subsidiary, lahat ng assets ni subsidiary sa assets ng corporation. So, ganun yung consolidation process. Pero doon sa individual financial statements, hindi siya consolidated. Financial statements lang ni San Miguel Corporation, makikita natin yung investment in subsidiaries. Pag mag-consolidate ka, yung investment mo, ano ba yung component nun? Ganon. Titingnan yung component nung investment in subsidiary mo. Kumbaga, titingnan natin yung equivalent specific assets, specific liabilities, dun sa parent. Isasama na natin. So, kung papansinin natin dito, wala na tayo dyang investment in
subsidiaries. Wala na, oh. Kasi, inalis na yun. Meron tayong tatawaging consolidation entry. Tapos, yung hindi part ng sa atin ay ito, yung non-controlling interest. So, paano lalabas ito kapag tayo nag-consolidate? So, okay, balik tayo sa ating PowerPoint. Ayan. So, itong entry na yan, hindi siya sa acquirer, hindi rin sa acquiree. Ang purpose lang ng mga entries na yan, para i-consolidate si parent corporation at saka si acquiree corporation. So, anong yung consolidation entry? Aalisin natin yung investment in subsidiary ni parent. Out of that investment, ipapasok natin lahat ng assets ni acquiree sa ating books, sa ating financial statements, assets, tsaka yung liabilities. And in difference, pupunta ulit sa goodwill. At yung NCI, yung non-controlling interest ni acquiree corporation. So, gawa tayo ng sample. Okay, so yung ating investment in subsidiaries tsaka consideration, sabihin natin na-acquire natin 80%. 80% nung acquiree corporation. So yung acquiree corporation, yung 80% niya, so meaning kung 100% yan, wala na tayong non-controlling interest. Pero dahil 80%, so ang non-controlling natin ay 20%, ito yung owned nung kung sino-sinong stock, ng iba't ibang stockholder other than us. So, sabihin natin, ang napabayad for that 80% ay 1 million. So, paano yung consolidation entries? So, ito yung sa books ni Acquirer Corporation, yung sa kanya lang. Paano naman yung sa books ni acquiree, sa books, yung sa consolidation, sorry. So, i-consolidate natin, isasama natin yung assets, liabilities ni acquiree, pupunta sa assets and i-add natin. So, assets, liabilities, sabihin natin yung kanina pa rin. Okay, so yung value natin is 1 million. Yung investments, tapos yung NCI natin, sabihin natin per value muna. Ang unang amount na ilalagay natin sa ating NCI ay per value. So, ito yung values nung kanina natin. Sabihin natin, yung remaining 20% ay per value 155,000. Paano kung walang per value? Di yung equivalent na 20% ng net asset per value ng net assets. So, ang goodwill natin ay 355,000. So, ganyan yung ating consolidation entries. Saan makikita ang box yung entry na yan? Kay acquirer ba? Kay acquiree ba? So, wala sa kanila. Okay. Okay, so ulitin ko yung last
last ano natin, yung last example natin, instead 1.4, sorry. Mali yung last. 1.4 million yung consideration. So, para at least may pakita natin yung goodwill. So, ngayon, 1.4 million yung consideration. So, ang alis natin investment and subsidies 1.4. I-add natin yung 1,580. Then, 400 pa yung liabilities natin, yung fair value. Kung available yung fair value or may separate fair value yung NCI, sabihin natin 155,000 nga. Sabihin natin ang fair value niya is 255,000. Okay, so example nga natin. Ito pa rin yung values. Ang naiba lang yung consideration. Tapos, sabihin natin, yung NCI natin is 255,000 per value. So, sa ganyang case, itong fair value natin, assign yan, computed na kumbaga. May separate entity na nag-value or nagkaroon ng valuation dun sa non-controlling interest is 255,000. So, ang net asset per value stated at per value 1,580 minus 400 1,180 1,180 yung net per value. Tapos yung total value ng equity, ito yung investment natin sa subsidiary at saka ito yung 80%, ito yung 20%. So 1,4 plus 255, so 1,655. So 1,655 minus 1,180 na net asset. So ibig sabihin yung net asset versus equity. Net asset versus equity. 1,655 minus 1,180 equals 475,000. So ito yung goodwill consolidation entry. Entry for consolidation. So pag magko-consolidate tayo, yan yung isa sa mga entry na gagawin natin para matanggal yung investment in subsidiaries na nasa books ng ating acquirer. So what if yung fair value natin na 255,000 hindi available? So, paano natin kukumputin yung fair value? So, yung fair value ng 80%, ang presumption natin, itong 1.4 million. So, yung gagawin natin in case na walang given na actual fair value yung non-controlling interest. So, ibig sabihin, magiging reference lang natin ay yung value ng ating ibinayad, ng 80%. So, kung ito ay 80%, itong 1.4 million, so 1.4 million divide 0.8, pwede kayo mag-compute, 1.4 divide 0.8 times 20%, 350,000. Ayan, 350,000. So, sa 350,000, yun yung value ng ating 20%. So, 1.4 yung 80%. So, ang total ay, ng equity, $1,750,000. 1,750,000. Kaso magkano lang yung net asset ni acquiree? 1,180. So, less 1,180. So, meaning, meron tayong goodwill na so, sa case na yan, yung yung total equity, 1.4 million plus 350, 1,750.
Compare natin sa net asset, 1,580 minus 400, 1,180. So, ibig sabihin, yung equity portion, 1,750 less net assets, 180. Ang goodwill natin ay 570. So, ito, ang gagawin natin in case na hindi available yung fair value ng non-controlling interest. Tayo magko-compute based on the investment in subsidiaries. Paano naman kung halimbawa ang naging option ng acquirer corporation ay i-measure based on proportionate share on net identifiable assets. So, ibig sabihin hindi dito yung basis natin sa halip dito. So, gawin natin yan. Okay, so what if hindi available ang ating mga fair values? Instead, i-compute natin yung ating non-controlling interest based on the proportionate share on net identifiable assets. So, magkano ang ating net identifiable assets? Ito yung consideration. So, ang net identifiable assets natin ay 1,180,000. So, yung 1,180, yun yung kabuuan ng net assets ni acquiree. So, ang mangyayari, 1,180, pwede kayo mag-compute, 1,180, yun yung 100% ng asset ni acquiree times 0.2, 236,000. So, ibig sabihin, ang i-assign natin value sa non-controlling interest, 236,000. So, ang total ng ating equity portion, ito yung 80, ito yung 20, 1,636. Magkano net asset? 1,180. So, meaning, ang goodwill natin ay, so, 1,636. So, 1,636 minus 1,180 equals 456. So, 456,000. Kung naka-base naman siya ay sa net asset. Kaya titingnan lagi natin sa problem kung ano yung basis niya. Yan. Okay, so from time to time, pag tayo ay mag-acquire, meron tayong mga acquisition-related costs in relation to business combination. Example, finder's fees. Professional fees such as advisory, legal, accounting, valuation, and consulting fees. Meron din mga general administrative costs including the cost of maintaining an internal acquisition department, cost of registering and issuing debt and equity securities. So ngayon, kapag may mga ganyang cost, anong treatment sa mga cost na yan? Depende kung paano mo na-acquire yung either asset or levels or yung equity, depende sa way of acquisition. So, kung ang way of acquisition natin ay through an asset, ibig sabihin yung consideration natin kanina, yung naka-credit ay asset. So, yung mga transaction cost natin ay outright expense. Yung transaction cost natin, outright expense. Pero, pag nag-issue tayo ng bonds, i-amortize natin dun sa bond cost. Pagdating natin sa investment, makikita natin kung paano yung amortization na yun. Pero, from this time, for amortization siya, hindi agad siya expense. At kung equity naman, yung transaction cost na yun ay deduction to the share premium or retained earnings. So, yun lang muna ang ating discussion with regards to business combinations, acquisitions. Thank you.